Napakaganda ng opening natin mga kapatid. Parang gets correct sa Bible na sabi doon, tayo ay magiging brides sa Panginoon ba yun? Brides of God. Ayun, yun. Parang nakunta sa Bible din yun. Kayo din ba mga kapatid, ganun po ba kayo? Amen! Alam ko masaya-masaya na kayo dahil nakita na naman tayo. At syempre, hindi naman siguro yun lang din yung pinakasiyan nyo dahil tayo ay nakikipagtagpo sa Panginoon sa araw nito. Amen. At alam ko, nakaprepare na po kayo mga kapatid. At makinig sa salita ng Panginoon. Pero bago natin pakinggan kung ano man ang ibigay na naman sa atin ng Panginoon na ating paggulay-gulayan sa linggo na ito, ay natawagan ko po ang praise and worship team para paunahan tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Good afternoon, in and out. Good afternoon! Good afternoon. Sabi ko nga doon sa post kanina, doon sa in and out, your presence in the church is a form of worship before a single song is sung. Kumbaga, yung presensya mo pala ngayong araw na to, hindi pa man tayo nagsisimulang umawit, is a form of worship na. So salamat sa inyong time, sa pagdalo ngayong araw na ito, sa pagpupuri sa Panginoon. Inananya ko po lahat na tumayo. Mapuli. Matayo na kami. Na tumayo ulit. Tayo po ay umikot, makipagkamayan, batiin po natin ang isa't isa. And let us sing the song, For the Lord is Good. To lead us in open prayer. Amen. Manalangin po tayo mga kapatid.
Oh, hallelujah, hallelujah. Praise God, O Lord. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito at kami ay nagtipon-tipon upang makinig ng inyong banal na salita. Naway ihanda niyo po ang aming mga puso't isipan na tanggapin ang inyong pagpapala sa pamamagitan ng inyong salita. Naway ilayin niyo po kami sa anumang hadlang upang umunawa ng inyong mabuting balita. Maraming salamat sa inyong gagamiting instrumento upang kami ay handugan ng inyong banal na pagpapala. Walang iba kundi ang aming putihing pastor. Salamat Ama sa lahat ng makikisa ngayong araw at sa mga hindi pinalad na makadalo. Naway ingatan niyo po sila at patuloy na pagpalain saan man po sila naroroon. Maraming salamat po Ama sa isang linggong paggabay at sa darating pang maraming panahon. Patuloy niyo pong ibuhos ang biyaya at pagpapala na siksik, liglig at umaapaw sa buhay namin lahat na inyong mga anak. Salamat Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother Enzo, sa napakaganda mong prayer. Dumako naman po tayo sa ating pagkakantahan at patuloy lang po tayo nakatayo at tayo po ay kumanta at sumayaw para sa Panginoon. Amen. Tunay na po ang Panginoon lang ang ating pupurihin, sasambahin. Amen.
patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Kahit kasi simula ko nung una, tapat na siya para sa atin. Kung nandito ka man ngayon, hindi aksidente yun. Kasi kung aksidente yun, hindi ka makakarating. Sa diyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya na'y patuloy na daan. Katulad ng pagsilang ng inyong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan ay aking pupurihin. Dakilang ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan ng lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
kapatid, tunay nga magliwanag ka nga po, Panginoon, sa aming buhay. Amen. At ano pa natin? Well, testimony? Mamaya pa. Last na testimony. Ayun. Sige, mga kapatid, alam ko, blessed na kayo. Ay, prepare niyo na po yung mga puso't isipan. Ayan. Hilingin nyo sa banal na espiritu na buksan ang inyong mga puso't isipan para matanggap natin kung ano man ang ibibigay namin sa akin ng Panginoon sa ating Amen. sa atin sa linggo na ito, na siya ating pagbulay-bulayan sa pag-uwi natin at saliksikin natin kung ano pa ang gustong ipahayag ng ating Panginoon sa atin. Ayan, hindi ko na patatagalin, Panginoon, mga kapatid, tinatawagan ko na po ang ating buting pastor, si Pastor Harvey. Okay, magandang hapon po sa bawat isa. And alam nyo, bakit nasabi kagad ni Bro Raymond na testimony na? Kasi alam ko ngayong araw na to, maraming gustong magpatotoo eh. Pero sad to say, isa lang yung pagbibigyan natin later. But mga kapatid, I'd like to ask for your undivided attention, and I hope before we leave or we left our houses, we left our kunjangs, ay nanalangin tayo upang ihanda ng Panginoon ang ating puso, buksan ang ating isip sa pakikinig ng kanyang salita. And ngayong araw na ito, mga kapatid, is ang ating talatang babasahin is in the book of Ephesians. Ephesians chapter 6, 10 to 13. So babasahin ko po siya in English, then I'll request Brother Ron in front para basahin po sa ating lengguwahe. So mga kapatid, I'd like to practice dito. Minsan nakakalimutan ko. As we read the Word of God, maaari po bang tumayo po ulit tayo to show respect? Kasi pag yung presidente papasok sa loob ng walang sabi-sabi, nagtatayuan yung mga tao, yung mga makikinig ng speech. Pero dahil magbabasa tayo ng salita ng Diyos, at ito yung pinakamahalaga na nasulat na libro, ito yung pinakamahalagang salita dahil galing ito sa ating banal na Ama, ay ikapin po nating nakatayo. So, let's read Ephesians 6, verses 10 to 13. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Though the righteous falls... skip. Hindi na po, sorry. Hindi po nabura, Brother Romel. Hanggang skips. Ako na po? Okay. Ako na po. Verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Last verse. Everyone? Put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, You will be able to stand your ground. Okay, maraming salamat to my request, Brother Ron, as we read the Word of God in Tagalog. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakananang dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga pangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpupuin. Kaya't gamitin nyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang sama. Amen. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayo ng salita ng Diyos. Okay. So, ang ganda nung last verse. Ano sabi nung last? Ako na, Brother Romel, pa mag-control. So, ayun, sabi niya, upang, I have, no, thank you. Okay. Okay.
sabi nung last na binasa natin, upang pagkatapos ng labanan, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Pero nagupuan na po tayo kagad mga kapatid, hindi pa tapos. So, very timely yung nangyari. But anyway, ang ating pag-aaral ngayon is in the book of Ephesians. And we'll start on chapter 6. And ang ano po nito is from 10 to 18 madalas, but I will just talk about until verse 13. And it is called in the Bible the armor of God. The armor of God. So mga kapatid, as we start, I'd like to inform everyone na magkakaroon po tayo ng series sermon. So pag sinabing series sermon, sunod-sunod po ito. So we're going to tackle about Ephesians chapter 6 and sisimulan po natin to on verse 10. Kaya po ang title po ng ating series sermon, hindi pa po ito yung title ng mensahe, is Battle Ready, Armor for Every Believer. So sa mga susunod na linggo, pag-uusapan natin ano ba yung armor na yan. Pero hindi po tayo dyan ngayon magpo-focus. Meron po na tayo dapat maunawaan, meron po na dapat po tayong maintindihan. Alam natin mga kapatid, lahat tayo ay nasa gitna ng digmaan. Tama po ba? Amen. Tama po ba? Amen. So, sa gitna po tayo ng digmaan, marami sa atin hindi ito namamalayan. And araw-araw tayong nakikipaglaban sa ating spiritual na buhay. Sa bawat pagising ng umaga, may labanan ng nagaganap. Andyan yung kaaway na gustong nakawin, andyan yung kaaway na gustong pumatay, gustong sirain yung ating buhay. But most of the time, madalas, pagising natin sa umaga, ang una nating iniisip, ano yung kaping titimplahin ko? Pangalawa, titingnan ko yung Facebook ko, baka may nag-like sa post ko. Pangatlo, oops, mag-aalmusal na ako, why? Magtatrabaho na ako eh. And lastly, madalas after ng trabaho, dire-diretso lang tayo kung ano yung kailangan natin gawin. Maliligo, kakain. And minsan hindi natin napapansin yung spiritual na labanan. Why? Dahil hindi ito nakikita ng ordinaryo nating mata. But, kung hahayaan ng Panginoon, even for 1 minute, mabubuksan yung ating spiritual eyes, makikita natin may mga panang nagliliparan, may bala, may mga granada, may mga kanyon. It's just a figurative example mga kapatid. Pero ganun ang nangyayari sa atin araw-araw sa buhay. May pagsubok, may temptation na hindi natin nakikita. At minsan hindi tayo aware. Yes. Why? Kasi Facebook, letter F, lagi tayo nakayoko. Hindi natin napapansin, may laban ng spiritual. Mapalad tayo kung yung pana lumalagpas. Eh kung hindi mo alam, tinatamaan ka na. Pero tawag dito, yung focus mo wala doon. And ito po yung gustong iparating ni Paul in Ephesians 6. So before we talk about the armor, kung ano yung dapat nakalasag na suot natin ng bawat mananampalataya, ano muna yung unang assignment natin na gustong makita ni Paul or gustong ipakita ni Apostle Paul sa atin. Kaya ang title po ng ating mensahe ngayong hapon na ito ay Stand Your Ground. Stand Your Ground. So, mga kapatid, kung titingnan nyo, nung una, ang narinig natin sa mensahe ng ating mga ngaral, si Pastor Ariel, make an effort. If we make an effort, sometimes we wrestle. We wrestle with the Father, we wrestle with ourselves, or we wrestle sa mga tao sa paligid natin. Pero anong mangyayari? If we wrestle, babaksak. Para manalo sa wrestling, di ba? Dapat nakabumaksak. So, kaya ano yung mensahe natin last week sa mga nandito? Ano po yung title? Patay tayo. Parang rise again. So, rise again. So, when we make an effort, andyan yung pakikipaglaban sa kalooban ng Panginoon, sa sarili natin, sa mga tao sa paligid. But, bawat pagtumba, we rise again. So, ilang beses nga po yung sinabi doon sa talata, and review lang. Ilang beses pwedeng tumayo? Yung sa binasa nating verse? 7 times. Okay. So ngayon, pag tayo natin, sabi nga, may tendency tumumba, pero nandyan laging biyaya ng Panginoon para tumayo. Amen. Pero gusto niyo ba laging tumutumba na lang? No. Kaya ngayong hapon na ito, ano nang gagawin natin? We should learn how to stand our ground. And yan po yung mensahe natin sa hapon na ito. Amen. So first na makikita po natin, when we stand our ground mga kapatid, first is using God's power to stand our ground, meaning stand firm. So, in Ephesians, verse 10, yes, makikita po natin yan. Di ba sabi, finally,
be strong, maging malakas. And yun naman talaga yung sikreto upang hindi na tayo tutumba, maging malakas. Ngayon, sinabi dito, magkakatatag kayo. Dahil nasa digmaan, nasa spiritual warfare tayo. Minsan, mga kapatid, as we talk, sa mga susunod na linggo, minsan as we talk or we learn about the armor of God, akala natin, ang kailangan daw magsuot nito, yung mga pastor, mga missionary, mga leaders ng bawat simbahan. But tandaan natin, ang spiritual na labanan ay hindi lang limitado sa mga taong ito. Lahat tayo ay nararanasan ito kahit wala tayo sa mission field. Nangyayari ito sa loob ng tahanan, sa opisina, sa ating pamilya, kung ikaw ay may asawa, kung ikaw ay may anak, kung ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay nabubuhay, kasama tayo sa labanan, mga kapatid. So anong unang pong sinabi? Be strong, magpakatatag. So, ngunit alam natin ang katotohanan, mga kapatid, if we will rely sa ating sarili nating lakas, tutumba tayo. Yesterday, napag-usapan namin, isa sa nabanggit, yung salita ng Diyos is the bread of life. So, na-example ko doon, para sa mga hindi naka-attend, na-example ko doon, tayo, yung katawan natin bilang tao, for us to be strong, for us to stand every day, yung hindi malambot ang tuhod, we eat every day. Yes. Yung iba, tinanong ko, ilang beses kayo kumakain sa isang araw? Sabi, 3. Kapag bagong sweldo, 5 hanggang 6. Diba? So, may mga snack pa. Minsan, may cravings na. Pero mga kapatid, ito yung challenge ko sa Bible study kahapon. Mga kapatid, ayaw nating magugutom. Gusto natin kakain tayo para lagi tayong malakas physical. Pero bakit yung ating spiritual laging gutom? Why? If once a week lang tayong nakikinig ng salita ng Diyos, if once a week lang tayong nagbabasa ng Biblia, gutom ang ating spiritual na kaluluwa. So how can we stand strong? Yes. Diba? So kaya ang sabi dito, hindi tayo sapat na malakas. Pero po anong sinabi? Magpakatatag tayo sa Panginoon. At saan po? In His mighty power, sa kanyang kapangyarihan. So mga kapatid, ang lakas na kailangan natin upang pagtagumpayan ang mga pagsubok, yung mga spiritual battles, yung mga bala, mga pana na hindi natin nakikita ng naked eyes natin, ay kumapit at mananampalataya sa Panginoon. So kung ano man yung kinakaharap mo, wala tayong kakayahan na makatayo mag-isa. Kailangan natin ng Panginoon. And mga kapatid, lagi nating tatandaan, ang unang susi for us to be able to stand our ground is to rely on God. Be strong. Anong kasunod po? In the Lord, sa Panginoon. And saan? In His mighty power. So again, balikan po natin. First point, using God's power to stand our ground. We'll go to number 2. Nakangiti na sila. Number 2 na agad si Pastor. So nakalagay po dyan, using God's tool. The whole armor of God. So ano po yung sabi sa Ephesians 6:11? So, put on the full armor. So marami sa ating mga kapatid, ang instruction ng Diyos, put on the full armor. So hindi ko ipapaliwanag ngayong hapon na ito isa-isa kung ano yan. Dahil series nga po tayo, yung mga susunod na linggo, mauunawaan natin kung ano yan. So, sabi dito, pansinin natin yung sinalitang put the full armor. Pag sinabing full armor, ano ibig sabihin? Buo. Buo. Lahat. Kompleto. So, pag sinabing ganon, halimbawa, isang sundalo, pag pinapunta ka ba sa gera, ang suot mo lang ba ay helmet? No. Ang suot mo lang ba ay bota? No. Anong ginagawa mo? Full body armor. Why? Kasi kung helmet lang yung suot mo, yes, tatamaan ka ng bala. Yari na. Or mapapahama ka na. Ganon din tayo mga mananampalataya. Dapat, everyday, sa ating pakikidigma spiritual, we should wear the full armor of God. Pansinin niyo, mga kapatid, sinabi dito, put on the armor. Pero hindi natin mababasa na, tanggalin niyo ito. Hubarin niyo ito. Why? Why? Later on, malalaman natin, mga kapatid. So, mga kapatid, di ba? Bakit sinabi na kailangan suot-suot natin, kailangan hindi mo huhubarin? Dahil hindi mo alam kung kailan aatake ang kaaway. Hindi mo alam kung kailan may spiritual battle ka. Hindi mo alam kung kailan ng temptation. Hindi mo alam kung kailan ka aatake ng hatred, ng bitterness, ng envy. Yan yung mga spiritual battles natin everyday. And
Mga kapatid, sabi dito, ang isang sundalo, he puts it on before the battle begins. Bago magsimula, hindi yung andyan na yung kalaban, andyan na yung pagsubok, saka mo palang sasuot yung armor, wala na. Patay na, inabutan na. Andyan na yung mga Hapon. Di ba? So a soldier who owns armor but never wears it is just a vulnerable soldier as a soldier who has no armor at all. So sabi dito, yung sundalo o yung alagad ng Diyos na hindi suot yung armor of God sa kanyang buhay pananampalataya ay katulad din ng isang tao na hindi handa. Hindi alam kung paano lalaban pag dumating na yung pagsubok ng kaaway. And sometimes, yun nga, minsan gusto natin piliin kung ano yung susuotin. Kung ano yung tingin natin sa kailangan natin sa araw na ito. Di ba parang tayo, pag poporma tayo, minsan, ayokong dalhin tong bag na to, di ba? So, pero sa armor of God, dapat every pyesa mahalaga. Okay mga kapatid, kasi pinoprotektahan niyo yung buong katawan. So wala po akong picture, pero alam naman natin yung itsura ng mga full tactical gear na sundalo. Ano pong madalas nakita? Mata lang. Goggles, then mata lang. Why? Kasi even yung isang balat mo na nakalabas, prone na matamaan ka ng bala. And ganun din sa atin mga kapatid. If we are not prepared spiritually, ano man yung parte ng katawan natin na nakalabas, prone na tamaan ng spiritual arrows, prone na tamaan ng bala na galing sa kaaway. Spiritual warfare is ongoing. Attacks come unexpectedly. The modern tendency to put the armor later is misguided, mga kapatid. Minsan naniniwala tayo, saka ko na isusuot, saka ko na gagamitin. Wala namang pagsubok, ang ganda-ganda ng buhay, sumisweldo ko ng maayos, masaya yung pamilya ko. Hindi ko kailangan magbasa ng Biblia. Hindi ko kailangan ng katotohanan. Hindi ko kailangan ng kaligtasan. Sino po sa atin yung minsan ganun? Hindi ko kailangan kasi walang problema. Hindi ko kailangan yung protection ng Panginoon. Meron po ba? Huwag na po kayo magtaas. Pero be honest to yourself, mga kapatid. So, ano po yung sinasabi na binasa dyan? Sabi po, next na ibabahagi ko po. Sabi, put on the full armor of God so that you can take your stand. So, malinaw. Una, hindi lang pala natin kailangan ang kalakasan na nanggagaling sa Panginoon, kailangan din natin yung full armor para tayo manatiling nakatayo sa ating spiritual na buhay. Para saan? Against the devil's schemes. So, we know that Satan is called in the Bible the father of lies. Lahat ng kasinungalingan to deceive us, upang lokohin, paniwalain tayo na lahat ng nakikita natin na maganda ay karapat-dapat at dapat makamit o maranasan natin. So, when we say schemes, mga kapatid, this refers to strategies, plans, methods, and a carefully designed attack. Ang diablo mandaraya, sinungaling. Hindi basta ito sumusugod ng harapan, mga kapatid. Alam nyo, yung sa mga kabataan sa mga nung mga bata tayo, yung uso, naalala ko nung high school ako, uso yung, tawag doon, yung aabangan, abang-abang, yung natipuhan. And yung mga taong yun, minsan, pag, yung nangyayari ito madalas pag labas ng school o may tumango, naka-experience siguro. Yan yung mga taong yan, anong ginagawa nila? Anong ginagawa nila? Hindi sila lumalaban ng harapan. Hihintayin nila na nakalagpas, unaware yung taong aabangan nila. At anong gagawin? Saka sila susugod. And ganun din ang Diablo, mga kapatid. Hindi siya basta lumalaban ng harapan. Why? Kasi, ano nga siya, deceiver eh. Hindi kanya madideceive kung i-expose niya kagad yung gagawin niya sa'yo. So, hindi lahat ay sumusugod ng harapan. Katulad ng isang mahusay na general, hahanapin niya kung saan tayo mahina spiritual. Ano pong sabi sa 1 Peter 5:8? Sabi po dyan, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like what po? Like a roaring lion. Like a roaring lion. So ano po ba ang karakteristik ng isang leon? So sabi dyan, like a roaring lion, looking for someone to devour. Upang siluin, upang kainin. So mga kapatid, the lion attacks randomly. Hindi, parang yung nakwento ko kanina, yung pag inaabangan tayo ng mga high school, ganun din ang karakteristik ng leon. Hindi siya kagad susugod. Why? He's conserving his energy. Kung kaya niya namang mag-aabang siya, o obserbahan niya paano tayo namumuhay binang mananampalataya, aabangan niya
saan tayo sa buhay natin magiging mahina. And titingnan niya kung habang nangihina tayo, habang lumilipas yung panahon, sino yung patuloy na nangihina. When I say nangihina mga kapatid, nawawala yung prayer life, nawawala yung eagerness na makinig ng salita ng Diyos, ayaw makipag-fellowship sa kapwa, Kristiyano, ina-isolate yung sarili. Yeah. And dyan po papasok ang leon. Yes. Diyan po papasok ang diablo. So pag nakita niya na, oy, nangihina na to, ina-isolate niya na yung sarili niya. Oops! Anong gagawin ng diablo? I-distract niya. Huwag ka nang bumalik ng church, nakakahira. Ilang Sundays ka nang wala. Naku, pinag-uusapan nila doon yung mga ginawa mong kalokohan. Why? Kasi dinidistract niya na huwag nang bumalik eh. And pag nakita na tayo'y down na, tayo'y pagod na, mga kapatid, anong gagawin? Saka kikilos si Satan. Aatake siya kapag hindi tayo handa. Aatake siya nang hindi natin inaasahan. Minsan, hindi niya tayo kailangang sirain agad. Ang kailangan niya lang gawin ay unti-unti tayong ilayo sa Panginoon. Yeah. So little by little, ilalayo niya tayo sa Panginoon. Why? Ayaw niya masyadong ma-effort eh. Kung kusa namang lumalayo yung Kristiyano, sabi ni Satan, magpapagod pa ba ako? Let it go. Let it go. Sabi siguro. So gano'n, naghihintay niya. So mga kapatid, upang mas maunawaan natin, ganito yung gawin natin. Magtatawag ako ng volunteer sa audience. Bro Francis, okay lang ba? Mahiling nga kita sa unahan. Lagot ka. Okay, din tayo bro. So, si Satan, hindi siya agad umaatake. Hindi siya agad nanununtok. Hindi siya agad tumatalon sa atin. Unti-unti, nauusog tayo. Hindi yung nabalis, brada. Unti-unti, inuusog niya tayo. So, si Brother Francis, triple G to eh. Gentle, good-looking, saka God-fearing. Pero gagamitin kita ng example ngayon. So, ako kunyari si Satan. So, humiti yung asawa ko nung sinabi ko. So, ako kunyari si Satan. So, una, kung nakita ko na nangihina na si Brother Francis and he was not able to stand his ground, una, tutoksuhin ko siya. Abante tayo, Brad. Lalagyan ko ng hatred ang kanyang puso. Abante tayo, Brad. Lalagyan ko ng bitterness ang kanyang puso. Tingnan nyo na uusog, why? He was not able to stand his ground. Ano pa yung mga schemes ni Satan? Please participate. Depression. Depression, abante? Anxiety. Anxiety, ano pa, abante? Ano pa? Wala na, yung asawa ko lang maraming sinasabi. Anyone from the congregation, ano pa yung, sa buhay niyo, anong tingin yung ginagawa ni Satan? Envy, abante? Ano pa? Bitterness. Okay, ops, tama na. Papalabas na kami. Baka umabot kami sa baba. Pero kung titingnan niyo mga kapatid yung illustration ko, unti-unti lang. Konting bitterness, konting hatred. Pero tingnan niyo, napalayo na sa Panginoon. Diba? So, salamat Brother Francis. Hindi pa tapos. Pero, if we rely on God's power, if we rely on God's strength, and we are wearing His armor every day, hindi tayo basta-basta matitinan. So, kahit iusog ko si Bro Francis, tumigas na. Full armor. Wala na. Hindi tayo mausog, hindi tayo matitinag, hindi tayo masisilo ng kaaway. Why? Because we rely on God, and at the same time, we wear His armor. Diba? So kahit siguro suntukin tayo ng kaaway, alugin tayo ng kaaway, hindi na tayo mabubuhay. Why? Dahil yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya ay nakatayo sa pangako ng Diyos. At pangalawa, pilit nating sinusuot, pilit nating utilize, ginagamit yung armor na pinagkaloob ng Diyos sa ating mga Kristiyano. So palapakan mo lang si Brother Francis. Praise the Lord. So nakalimutan, binata po yan si Brother Francis, ipanalangin po natin yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. So nakikita natin mga kapatid, mapapansin natin, unti-unti pala tayong nilalayo ng kaaway sa lugar kung saan tayo gustong dalhin ng Diyos para sa atin. And sabi ko nga kanina, di ba, nagbigay ng example yung iba. Paunti lang ng paunti yung lakad. Pero eventually, when we look back, ang layo na natin sa Panginoon. Yes. And ganyan kumilos ang kaaway. And when we say stand your ground, stand firm, ang ibig sabihin lang nito, we should resist the gradual shifts
yung unti-unting pag-usog, unti-unting pagtisod, unti-unting pag-deceive ng Diablo sa ating buhay. Why? Dahil hindi talaga i-expose ng Diablo na tinutokso ka niya. Pero eventually, magugulat ka na lang. Wala na yung apoy sa puso mo na maglingkod. Mag-aral ng kanyang salita, mag-aral ng salita ng Panginoon. Yes. Makisalamuha sa mga kapwa mananampalataya. And when we stand our ground, mga kapatid, the real battle begins. So nakita mo, di ba? Inusog ko na si Bro Francis, tumigas na. Why? He is standing his ground, mga kapatid. Amen. And once na we stand our ground, dyan na yung full attack na mararanasan natin. Kasi pag sinabi natin, ba't sinabi natin, no, hindi ako magpapadala sa bitterness, hindi ako magpapadala sa hatred, hindi ako magpapadala sa inggit, hindi ako manghihina o tatamaring magbasa ng Biblia, hindi ako tatamaring umattend ng simbahan. Pinapakita natin yung isang katotohanan ng mga kapatid. We are standing on God's truth sa katotohanan. Na ano po? Kailangan natin ng Diyos para manatili tayong nakatayo sa ating spiritual na buhay. And the command isn't to chase the devil. Hindi natin kailangan makipag-away. Ano pong sinabi? Stand your ground. Kailangan lang po nating i-resist. Kailangan lang po nating tumayo ng matatag at matibay. And we should remain faithful. Don't surrender. Don't surrender. Ano po yung sabi ng mga sundalo? No retreat, no surrender. So lahat tayo mga kapatid, hindi lang tayo anak ng Diyos, sundalo rin tayo ng Panginoon. Amen. We have an assignment. What? Tumayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen. So, standing firm means resisting the gradual shifts, yung kontinutong pag-usog. And sabi nga po in James 4:7, submit yourselves. Kanino po? Then to God. Anong sunod na gagawin? Resist the devil. When you say the devil, lahat ng sinabing in example ko kanina. Lahat ng pang-deceive, lahat ng mga konting nudge or konting tulak na sa atin. Iwasan natin. Anong pasunod? And He will flee From you. So parang ganito yung mga kapatid. Merong isang poste. Gusto nating itulak, gusto nating iusog. Nakita mo hindi umuusog. 1 oras ka na, 2 oras ka na. Mag-i-stay ka pa rin ba para itulak yung poste? No. No. So yan po, mga kapatid, yung mangyayari. If we will remain faithful sa Panginoon, at nakikita niya na nakikita ng kaaway, that time will come, parang siya na yung mapapagod, siya na yung hindi mag-i-stay sa'yo. Iiwas siya. And mga kapatid, pag umiwas siya, let's be cautious. Why? Kasi minsan baka, hindi na ako inano ng kaaway. Pero ano sabi kanina? Like a roaring lion. Nandyan lang yan, gumilid, nag-aabang ulit. Yes. Why? Kasi nga, may tendency mabuwal pa rin tayo sa pagkakatayo. Yes. Third. Nakangiti na po ang lahat. Hallelujah po ba? Amen? Amen. Amen. So third. Hindi, wag po kayong umiti. 10 points po yung hinanda ko ngayon. Hindi. So third. Our last point po mga kapatid. Fighting the right opponent. So ano po yung sabi on verse 12? For our struggle, ang ating mga pagsubok, ang ating mga kinadadapa is not against flesh and blood. So mga kapatid, tingnan niyo yung katabi niyo. Hawakan niyo nga yung katabi niyo. Kung okay lang ha. Hawakan niyo. Pisil-pisilin niyo. May tanong ako, ano po yung naramdaman niyo? Flesh. Flesh. And ano po yung nasa loob ng flesh natin? Blood. Blood. So malinaw po yung sinasabi. For our struggle is not against our flesh and blood. So our struggle is not against flesh and blood. So may flesh po yung katabi nyo. Yes. May blood. Yes. So maputla lang yan pero may blood po yan mga kapatid ha. So the people sitting beside you, yung asawa mo, your husband, your wife, yung mga anak nyo, yung nanay nyo, mga magulang, yung mga katrabaho nyo, yung boss mo, yung kapitbahay mo, even the people na nasa politika, they are made of flesh and blood. They have something in common. All of us, we are made of flesh and blood. And ano pong sabi ni Paul? Malinaw?
They are not your enemies. Hindi po natin kaaway yung mga tao sa paligid natin. Hindi natin kaaway yung mga katabi natin. Yes. Mga kapatid, we spend most of our time reacting sa mga bagay na nakikita, nahahawakan, at naririnig natin. When our marriage struggles, sasabihin natin, miscommunication. Hindi kasi nakikinig yung asawa ko eh. Hindi kasi nakikinig si Mrs. ko eh. Ginagawa niya palagi kung ano yung gusto niya. Si Mrs. naman sasabihin, si Mr. ko kasi ayaw magpasakop eh. So medyo na-delay yung ano. So miscommunication sinisisi natin. Sa trabaho naman, in our workplace, ito yung madalas natin naririnig. Paparelease na ako. Toxic yung management eh. Toxic yung katrabaho ko eh. Amen po ba? Relate. Relate. So, even in our anxiety and depression when they attack, sinisisi natin yung circumstances. Sinisisi natin yung mga pangyayari sa ating buhay. And mga kapatid, lagi natin tatandaan, Satan loves it when Christians fight the wrong enemy. Yeah, true. Instead of saying na, mga kapatid, Brother Raymond, Brother Ernie, Brother Enzo, sama-sama tayo. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Let's fight against the devil. Minsan, ang sinasabi natin, salita ka ng salita sa unahan. May araw ka sa. Ang galing nito ha. Dapat ako yung nandyan eh. Naku. Laging ano, siya yung laging nagliligpit. Siya yung laging kumakamay kay pastor. Nagpapapansin niya. Tama po ba? Oh. Relate. Relate. So, minsan ganun tayo mga kapatid eh. Imbis na ang kalaban natin, si Satan, ang nagiging kalaban natin, ang inaatake natin, yung kapwa nating mananampalataya, yung mga tao sa paligid natin. Dapat mas magaling ako dyan. Dapat mas marunong ako dyan. Regardless kung sa simbahan man, sa trabaho, sa loob ng bahay. Nangyayari sa atin yan mga kapatid. And let's be honest, kung magiging totoo tayo. Na-experience po ba natin lahat ito? Yeah. Amen po ba? Yeah. So, mga kapatid, how many churches ang na-divide dahil sa ganitong pag-uugali? Yeah. Instead na magkaisa, instead na magkatulungan, instead na maging stepping stone ng bawat isa upang lumagot tayo. Yes, stone ka pa rin, pero stumbling block. Nagiging cost ka ng kaguluhan. Ayan, nagkagulo na po sa lahat. Nagiging cost ka ng kaguluhan, nagiging cost ka ng pangihina ng kapatiran mo. And eventually, mga kapatid, ito yung nangyayari. Nakakalimutan natin na as Christians, tayo magkakapatid. Nakakalimutan natin that we belong in the same army. We belong in the same platoon. Alam niyo yung mga kapatid, minsan sa gera, yung miscommunication, pag di nila na-inform, minsan yung magkakakampi, sila yung nagbabarilan. Yes. Akala nila yung unang bumaril yung kalaban, sasagot din sila. Pagkatapos ng barilan, pagkatapos lahat ng usok, lahat sila nadisgrasya, lahat sila natamaan, lahat sila patay. Why? Kasi hindi nila alam kung sino talaga yung totoong kaaway nila. And ganoon din tayo sa mga mananampalataya. It's easier to attack, it's easier to destroy. Tama po? Yes. Than to love, the unlovable, than to encourage yung down. Minsan ganun tayo mga kapatid eh. And alam nyo, tuwang-tuwa yung Diablo. Bakit? Petics eh. Bakit ko pa sila tutuksohin? Parang kanina, bakit ko pa iuusap ng unti-unti si Bro Francis papalayo sa Panginoon kung sila mismo nagtatalo-talo. Sila mismo nagbabarilan. And let me tell you this, mga kapatid. Mas pinapadali natin ang trabaho ng kaaway kapag tayo mismo sa loob ng gawain nag-aaway-away. Tama po ba? Yes. Amen. May kaaway po ba kayo ngayon dito? O, wala naman nag-amen, Secret. So mga kapatid, natutuwa si Satan, why? Effortless siya eh. So sabi dito, the danger of misplaced conflict. So personal and social conflicts often
shadow the real spiritual battle. Christians are called to witness and pray for people rather than to fight them. Mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon. Bilang mga sundalo ng Panginoon, we need to stand firm. Pag sinabing paano ba yung sinasabi yun sa at ease? Yung sa military, tatayo kang straight. Dapat kahit inaanto ka, or nangihina ka, hindi ka mabubuwal. Ganun dapat ay mga Kristiyano. And bakit ba tayo tinawag ng Panginoon? Bakit niya tayo binibigyan ng lakas to stand? Bakit niya tayo binibigyan ng armor to stand? Kasi meron siyang instruction sa atin. Meron siyang pagawa. Ano po yun? We are called to witness, ibahagi sa mga tao sa paligid natin ang mabuting balita, ang gospel. Gospel, ang istorya ng Panginoon kung bakit siya pumunta dito ng katawang tao upang iligtas tayo, iligtas ang ating kaluluwa. And ano pa? We are also called to pray. We're also called to pray for people rather than to fight them. Sabihin nga natin, I am called to witness and pray for the people. I am called to witness and pray for the people. Fighting. O tingnan nyo, nagkag-away kagad kayo? Hindi, mga kapatid. So lagyan natin ng conviction sa lakas. Ulit, I am called to witness and pray for people. I am called to witness and pray for the people. Okay, maraming salamat mga kapatid. So, every one of us in God's body ay gagamitin niya tayo. Us, pastors, leaders, members, lahat tayo. Yung instruction ng ating general, as soldiers of God, pray and witness. Pagtulungan natin na iparamdam sa mga tao sa paligid natin, sa mga tao hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, ang pagmamahal at gano'n sila kahalaga sa Panginoon. Amen. Yun yung kailangan natin gawin mga kapatid. Hindi natin kailangan iwasan sila. Hindi natin kailangan layuan sila. Sino ba ang tunay nating kaaway? So ituloy po natin, sabi po dyan. But for the struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So mga kapatid, when we say rulers and authorities, ang dinidescribe po dyan, according to Paul, is yung mga pagan and demonic powers during those times in Ephesus. Ephesians is a letter from Paul, I forgot to mention earlier, na sinulat niya for the church of Ephesus. And during those times, maraming temples po doon na may mga Diyos-Diyosan, Artemis and other gods na sinasamba nila. And sometimes, ito yung mga bagay na nagpapalayo sa totoong paniniwala, sa totoong pananampalataya ng mga tao in the Church of Ephesus. So, ang next na tanong natin, mga kapatid, how do we fight? Sabi dyan, rulers, authorities, powers of this dark world, spiritual forces of evil. It only points to one. Sino po yan? Satan. So, sabi po dyan, our battle is spiritual. Therefore, our weapons must be also spiritual. Amen. So, let's put it this way. Pupunta ka ng gera, ang dala mo sandok. Pupunta ka ng... Ay, kusinero ko eh. Dinala ka sa gera. Pupunta ka ng gera, ang dala mo walis. No, mga kapatid. Yeah. Dapat, if you are in spiritual battle, ang kalasag natin, ang armas natin, spiritual din. And ano ang spiritual na armas natin sa panahon ngayon? Amen. Salamat, Ate Lani. Ang salita ng Diyos. Amen. Yun po ang ating kailangan. That's why I encourage you to read. Hindi niyo ako tatay. Physical, pero spiritual. Pinapanalangin ko kayo. Pero hindi ko kayo, what I'm trying to drive is hindi ko kayo mababantayan every week na sabing magbasa kayo ng Biblia. Mamanalangin kayo sa Panginoon, magpasalamat. Pero yan yung lagi kong prayer. Hindi ko man kayo maisa-isa. Yan yung panalangin ko. Why, mga kapatid? We should have our spiritual weapon for us to stand our ground. We don't fight hatred against hatred. Yes. Sabi nga, there are fruits of the Spirit. So, love, peace, joy, kindness, gentleness. Yes. Gentleness. Okay. So, pero if there is fruit of the Spirit, there is also maybe full of the Spirit. Ano yung ikakabaksak ng ating Spirito? Bitterness. Sabi nga natin kanina. Yung mga example, hatred, envy, tawag dito, self-righteousness.
arrogance or being proud. Yan po yung mga ikinababaksak natin bilang Kristiyano. And mga kapatid, dapat lagi nating tatandaan, yes, we can always rise up. But it's a great joy sa mata ng Panginoon if we were able to stand our ground. Amen. Tulad ng preaching natin last week, sabi ko, lagi may pagkakataon tayong tumayo. Pero hindi dahil lagi tayo may pagkakataong tumayo, may babaksak na lang tayo palagi. That's why tandaan natin ang mensahe ito, mga kapatid. Yung 3 points, ano po? Yeah, yan po yung title. Ano po yung first point natin? Using God's power to stand our ground. Yes, amen. Pangalawa? Pangalawa po, mga kapatid. Pangalawa, anyone? Yung may iwas tumingin sa akin yung mga nasa kanan eh. Use God's tools, the armor of God. And yung pangatlo, latest po yan. Fighting the right enemy. Opponent. Opponent. Sorry for, nagkamali lang. So, fighting the right opponent. So, mga kapatid, I'd like to read verse 13 sa ating pagtatapos. Sabi dyan, therefore, put on the full armor of God. So that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And that summarizes our sermon for today, mga kapatid. Put the full armor, na kanino galing? Sa kapangyarihan, sa lakas ng Panginoon. When the day evil comes, yung pagsubok ng kaaway, pagtulak ng kaaway, pag-atake ng kaaway, anong mangyayari? We could Able to stand our ground. Standing firm, mga kapatid, it requires preparation. Yes, you can play Atalan. Seek and rely God's power, mga kapatid, in our daily lives. Wear God's armor and always focus on the right enemy. And when the evil day comes, mga kapatid, makakatayo tayo. Hindi tayo basta matitinag, hindi tayo basta mausok, hindi tayo basta matutumba. And sa hapon na ito, may I request everyone to stand. Let's bow our heads and close our eyes. Let's stand our ground in front of the Lord. Amen. Sa hapong ito, I'd like to challenge you. Sa buhay mo, sa buhay natin, ano pa yung mga bagay na wala tayo? Ano pa yung mga bagay na kulang? O ano pa yung mga bagay na nagiging dahilan na upang di tayo makalayo, upang di tayo makatayo, at unti-unti tayo mapalayo sa Panginoon? Hindi na po ako magpapataas ng kamay, but it's between you and the Lord. Huwag nating isipin lagi na okay lang bumaksak, may pagkakataong tumayo. Sana sa bawat pagtayo natin, natututo tayo. At sa bawat pagtayo natin, nadadagdagan ng lakas natin na galing sa Panginoon, nagagamit natin ang baluti na pinagkaloob ng Panginoon upang hindi na muli tayo basta-basta matutukso o mabubuwal ng kaaway. Even though hindi na po tayo magtataas ng kamay, hindi natin i-admit na dumadanas tayo nito. Pray to the Lord, mga kapatid. Ilapit mo po ang iyong mga dalahin, ilapit mo po ang iyong mga laban, at tumayo ka. Tumayo ka kasama ang Panginoon. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa inyong salita na aming narinig. Thank you, Lord, for providing us the power, for giving us the might that we need to stand our ground. We acknowledge that there is a spiritual warfare in our lives. It's present, it's daily, it's real, and that's the truth, Panginoon. Help us learn to utilize, O God, yung mga spiritual tools that you provided. Bible, prayer life, Panginoon, fellowship with one another. Help us utilize, Panginoon, that magagamit po namin to sa aming buhay pananampalataya. Ilagay niyo po sa aming puso, ilagay niyo sa aming isip na ang aming mga kaaway ay hindi po ang aming kapatiran o mga tao sa paligid namin, kundi we are fighting spiritual forces. We are fighting
the schemes of the devil, Panginoon, upang kami po'y muling matumba sa aming pagkakatayo. Give us the resilience, O God, that even though there's pressure, we will hold our ground. We will stand our ground with the truth, with your love, and with your sacrifice, and most of all, with your grace. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapon ito. Dalangin ko po, Panginoon, na ang mensaheng ito ay kikilos po sa aming buhay. Na every time na kami po'y dadaan sa panahon na kami parang matutumba, ipaalala niyo po sa amin. At bilang mga sundalo ng Panginoon, bilang mga mananampalataya, we should remain, we should stand our ground. Dalangin ko rin po sa hapong ito, patuloy ang aming mahal na pastor. Dalangin po namin ang pag-iingat, ang wisdom niyo po sa kanyang mga responsibilities at inaasikaso. Ganon din po ang mga kapatiran na wala dito. Batid niyo po sa kanila ang aming kalungkutan na hindi po namin sila nakasama ngayong hapon na ito. At dalangin ko po sa mga susunod na pagtitipon ay makukumpleto po ang bawat miyembro ng In-N-Out Ministry upang hindi lang madagdagan ang kasiyahan, kundi upang lahat kami, iisang boses, iisang tinig ay magpupuri sa inyo. Dalangin ko rin pong patuloy, Panginoon, ang bawat taong ginamit niyo sa araw na ito. Thank you, Lord, for their lives. Thank you for the people na tumayo sa higaan nila, nag-prepare, nagbiyahe papunta dito upang ipakita po, Panginoon, na sila po'y tunay niyong alagad, na sila po'y tunay niyong sundalo, na naghahanap po ng inyong salita, na uhaw po sa fellowship ng kapatiran, at most of all, uhaw po na makarinig ng katotohanan na itinuturo po ng Biblia. At muli, ito po ay aking dinadalangin sa matamis at banal na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, since stand our ground yung sermon, okay lang ba hanggang matapos yung worship? Nakatayo tayo? Hindi, biro lang po. Upo lang po tayo mga kapatid, and let's call on Brother Raymond for our announcements. Announcement. Testimony. Yan. Ano wala sa'yo, man? Ayan. Alam ko, na-bless po kayo dun sa binigay ng Panginoon Amen. na mula sa ating buting pastor. Yan nga, sabi, isuot natin, mga armor natin. At siyempre, sobrang exciting itong konya kasi series to. Ayaw kayo mawawala, mga kapatid. Yes. Hanggang para makuha natin kung ano ba yung sabihin ng Panginoon sa atin sa pamagitan natin pastor na sabi niya series. Kaya huwag kayo mawawala. Parang Netflix lang. Oo, yan. Parang malampasan niyo yung isang series. Mawala na. Hindi na makupan yung parang domino yan. Hindi na makupan yung gustong ipahiwating ng Panginoon sa atin. And then, bago yun, ayan, sa power of testimony natin, sino ba ang gustong mag-testimony dyan? Huwag na po kayong maya. Alam ko yan, yung feeling na yan, nung una, talagang naiiyak ako. Huwag kayong maya sa mga taas na tapos. Ayan, may tumayo doon sa likod. Umayos yan. May si Romel, tagal-tagal na yung Romel ah. Wala may gusto. Ayan. Kung wala, Sa letter sa araw. kung wala sa announcement na tayo mga kapatid.